Psalm 90, verse 12. Teach us wisely. Teach us to use wisely all the time we have. Turuan niyo po kami, Panginoon, na magpakatalino sa paggamit ng oras na hiram lamang. Life and time. Dear Lord, we ask you for a blessing that comes only from your heart into our lives. Linisin niyo po kami at patawarin, at ngayon, Panginoon, paging dapat ninyong tumanggap ng pagtuturo, pagpapalakas, pagtutuwid, pagpapagaling. Payapain niyo po ang aming puso, ano man ang maaaring gumugulo. Palakasin niyo po ang aming katawan at pagalingin namin makaramdaman. Alisin niyo lahat ang sagabal, at nang sa ganon, lubos kami makapagtuon ng pansin sa inyo. Nawaan niyo mga pangungusap, ang siya namin maging pagkain, lakas, gabay, inspirasyon. Kayo po ang maging tunay at kaisa-isang tagapangaral, gamitin niyo lang ang inyong lingkod. Lord, we ask you to bless your people, lift up your name. At sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, itong aming dalangin na may kalakip na pasalamat. Amen. Life and time. Ano ang koneksyon ng buhay at sa pagdaan ng mga oras? Life is but a mist. Life is very short. Isang katotohanan na dapat nating pakalimin, maiksi ang buhay. James 4:13-14. You should know better than to say, today or tomorrow we will go to the city. We will do business there for a year and make a lot of money. What do you know about tomorrow? How can you be so sure about your life? It is nothing more than a mist that appears for only a little while before it disappears. Sabi dapat, alam nyo na hindi kayo nangangahas na sabihin bukas, ganito gagawin natin, dahil hindi nyo naman alam kung anong mangyayari bukas. Anong malay nyo kung anong mangyayari mamaya? Sabi, paano kayo magiging tiyak ko sa inyong buhay? Kung anong plano nyo para sa mga darating na araw? Ang buhay ay para lang usok na sasandaling nakikita at pagkatapos ay naglalaho. Madaling mawala. Life is numbered. Life is measured. Mabilis mawala ang oras at ito ay tasado, may nakatakdang haba. Psalm 90 Verse 10. We can expect 70 years or maybe 80 if we are healthy. But even our best years will bring trouble and sorrow. Suddenly, our time is up and we disappear. Sa buhay lang, maganda na daw maasahan ang 70 taon na mabuhay at kung ikay malusog, 80. Yun lang. Kaya napakalaking bonus pag lumampas ka pa sa 70 o 80 o 90 lalo na. Yeah, pero alam nyo, kahit yung mga pinakamalalakas na araw nyo, pinakamagagandang panahon, meron pa rin mga problema, meron pa rin mga lungkot yan. At pagkatapos, hindi mo inaasahan, biglang tapos na ang iyong buhay at maglalaho ka na sa balat ng lupa. Maiksi. Merong hangganan ang buhay sa mundo. And life is origin and destination. May pinanggalingan at may uuwian ang buhay. Ecclesiastes 12:7, so our bodies return to the earth and the life-giving breath returns to God. Oras daw na malagot ang ating hininga, ang ating lupang katawan ay babalik sa lupa, at ang spiritong galing sa Diyos ay sa Kanya babalik. Hebrews 9:27, with thy only ones, and then we are judged. Ipapanganak ka, mabubuhay ka sandali, babalik sa lupa ang iyong katawan, babalik sa Diyos dapat ang iyong espiritu, malalagot ang iyong hininga, at ikaw ay titimbangin, susukatin, huhusgahan. Napakalinaw. Your life now is but a mere split-second point in eternity. Sabi nila, ang 1 second, magbilang ka ng 1,001. Yun, 1 second. 1,002, 2 seconds na.
Pero hindi pa 1 second ang haba ng tunay na buhay natin kung ikukumpara sa walang hanggan. Isang napakaliit na kudlit sa walang katapusang panahon. So be wise in spending your very short time here. Ang iksi ng buhay sa mundo dapat magpakatalino kung paano ito gugugulin. You don't have all the time. It is but short. Call on the Lord on time. Kailangan tumawag agad sa Panginoon, lumapit agad sa Panginoon, para ang buhay dito sa mundo ay magugol na kasama ang Panginoon, may pagpapala ng Panginoon at hindi ito masayang sa mga oras na malayo tayo sa Diyos. Isaiah 55:6, Seek the Lord while He may be found, call on Him while He is near, or while you are able. Hindi tayo laging nakakalapit sa Panginoon, hindi dahil nawawala siya, kundi dahil tayo ang nawawala. At habang naapuha pang Diyos, huwag tayong magpa-tagal-tagal pa. Dapat ay lumapit na God. Evolve and develop spiritually. Sa maiksing panahon na ipinahihiram sa atin ng Diyos, merong dapat mangyari. Halimbawa, sa 6 o 10 ba o 12 ba years in school, before you go to college, dapat may mangyari. Sa pagiging grade 1 mo, dapat may mangyari. Dapat ka na bang matutong magbasa, magsulat? Sa pagiging grade 2 mo, dapat may mangyari. Makapag-compose ka ng mga sentences, paragraphs, makagawa ka ng mga addition, subtraction. Sa pagiging college student mo, dapat may mangyari. Dapat kang may pag-aralan. Pero pag dumadaan ang panahon, yung dapat mangyari, hindi nangyayari, ang panahong nawawala, hindi na babalik, at ang pagkakataong ikaw ay lumago, ay nawala na forever. Dapat laging may nangyayari. At sa ating espiritualidad, hindi ka lang dapat dalo ng dalo tuwing Sunday o Wednesday o Thursday sa church. Dapat may nangyayari sa'yo. Dapat lalo mong nakikilala ang Diyos, nalalapit ka sa Kanya, nauunawa mo siya, at nakakapamuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Religion is not enough. You've got to be spiritual. At ano dapat na nangyayari? Mas natatanggap ang dapat tanggapin, mas nagagawa ang dapat gawin, mas nababago ang dapat baguhin, lumalago ang dapat lumago, pinuputol ang dapat putulin, at every day we should become more and more like Jesus. Yun ang dapat mangyari. Kaya pag sinabi natin isang linggo, isang buwan, isang taon, 10 taon, 20 taon, 30 taon, etc. na akong nag-church, ang tanong, ano naman ang nangyari sa'yo? Nangyari ba ang dapat mangyari? Lumawak ba't lumalim ang iyong pasensya? Nabawasan ba o halos maubos na ang iyong mga takot? Bumait ka ba? Bumuti ka ba? Nagbunga ka ba ng mga mabubuting gawa? Yun ang mga dapat mangyari. Kasi kung hindi, sayang lang ang pagsisimba mo. Sayang ang pamasahe. Sayang ang panahon. Wala naman palang nangyayari. Dapat may mangyari. Ganon din sa mag-asawa. Nagtatagal ang pagsasama. Ano dapat mangyari? Magkasawaan kayo? Kayo lang pala. Hindi, huwag na lang kayong mag-asawa. Magkakasawaan lang pala. Anong dapat mangyari? Mas lalo kayong umibig at mapaibig sa isa't isa. Kaya pagka ikay may asawa, may kaibigan, may kamag-anak, may kasama sa buhay, anong dapat mangyari? Mapaibig at mapamahal mo siya ng higit sa'yo, hindi yung mainis sa'yo, lumayo ang loob at hanggang mamaya isuka ka na. Hindi yun ang dapat mangyari sa buhay. Nag-aaral ka, dapat kang pumasa at matuto. Yun ang dapat mangyari. Nagtatrabaho ka, dapat kang maging mabunga at umasenso. Yun ang dapat mangyari. Anong dapat mangyari sa buhay nyo? Nangyayari ba? Meanwhile, bawat tik-tak ng orasan, nauubos ang hiram na panahon dito sa mundo. And before we know it, nanigas na lang tayo at biglang natumba, nalagutan ng hininga. Ang haba ng buhay pero walang nangyari. Sayang.
Call on the Lord before it is too late. Lahat ng panahon, dapat tama ang ginagawa natin. May panahon ng higa, tulog, matulog ka. Hindi yung nakahiga ka, hindi ka naman makatulog. Pagkatapos kung kailan ka dapat nakabangon at nakatayo, doon ka nag-aantok. Dapat kung nagtatrabaho ka, nagtatrabaho. Kung oras ng pahinga, magpahinga. Hindi baligtad. Oras ng trabaho, nagpapahinga. May oras ang lahat ng panahon. Dapat tayo maging sensitibo. Ecclesiastes 12:1-6, keep your Creator in mind while you are young. In years to come, you will be burdened down with troubles and say, I don't enjoy life anymore. Dumarating yon. You don't enjoy life anymore. Kasi wala ka ng kalusugan, wala ka ng gana, wala ka ng saya, wala ka ng sigla. So habang maaga, magsaya ka, magpakasigla ka, dahil darating ang panahon, wala ka rin ng gana sa maraming bagay. Ang hirap naman nung nawalan ka na ng gana na hindi mo pa na-enjoy kahit minsan, nawalan ka pa ng gana. We should allow people to enjoy their lives. We should allow children to be children, young people to be young people. Don't expect young children and people to be adults. You have all the time in the world to be old. Huwag i-fast forward yan. Bigyan sila ng lugar, ng panahon. Someday, the light of the sun and the moon and the stars will all seem dim to you. Rain clouds will remain over your head. Your body will grow feeble. Your teeth will decay, and your eyesight fail. The noisy grinding of grain will be shut out by your deaf ears. But even the song of a bird will keep you awake. Darating ang panahon, sabi ko nun, hihina ang iyong katawan, lalabo ang iyong mata, malalaglag ang iyong mga ngipin, lalabo ang iyong mata. At kahit ang ingay-ingay na ng mga gumagalaw ng mga makinarya sa paligid mo, bingi ka na kasi hindi mo marinig. Pero ang mumunting huni ng ibon, hindi ka mapatulog. Ganyan na nangyayari pagtanda. Kaya tiyaking bago mangyari yon, nag-enjoy ka na sa buhay, nakapamunga ka, nagawa mo ang dapat gawin. Kasi mangyayari yon. You will be afraid to climb up a hill or walk down the road. Matatakot kang umakyat ng kahit na mga maliliit na burol o bumaba sa palusong na kalsada. Kaya habang malakas ka pa, akyatin mo na lahat ng mga bundok at lusungin ang mga kalsada. Darating ang panahon, di mo na yun magagawa. Your hair will turn as white as almond blossoms. You will feel lifeless and drag along like an old grasshopper. We each go to our eternal home, and the streets are filled with those who mourn. Yan ang katotohanan ng buhay. Hindi dapat ikalungkot. Dapat lang paghandaan. Lahat daw tayo itatanda at mababawian ng buhay at ililibing. Kung may makipaglibing sa'yo. Kung naging mabuti kang tao, baka may makipaglibing. Kung wala, di wala. Darating ang panahon na hila-hila mo daw ang iyong katawan na para kang isang tipaklong na nabalian ng paa at tumanda. Gagapang-gapang na lang. Mangyayari at mangyayari. Tiyakin na pag nangyari yon, hindi ka sinasakmal ng walang katapusang pagsisisit panghihinayang sa mga pinalampas na pagkakataon. There is nothing more vain or bitter than a person advanced in years possessed by regrets. Mahalin ang dapat mahalin, itanim ang dapat itanim, para maani ang dapat anihin. Huwag mag-aksaya ng panahon. Turn and return to God. Malachi 3:7. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. Matthew 3:2. He said, turn back to God. The kingdom of heaven will soon be here. For God will rule your heart soonest. Open your heart to God and let God begin His kingdom in your heart. Which really means receive Jesus into your life. The sooner, the better. Nung araw, uso yung pinapahesusan, pagka mayroong may sakit, naghihingalo, pinapatawag sa ngalan ni Jesus. Napakaganda. Kahit ba lang sa kahuli-hulihang sandali, tumawag kay Jesus. Pero bakit mo nanghihintay? Maghingalo ka pa bago ka tumawag.
Si Jesus tinatanggap mo hindi lang Savior para kailigtas sa kabilang buhay, kundi also as Lord, para masunod mo sa buhay na ito at sa pagsunod mo sa Kanya, maganap ang mga dapat maganap sa buhay na ito. Napakahalagang isuko agad ang buhay sa Panginoon, hindi dahil mawawalan ka na ng buhay, kundi doon pa lang mag-uumpisa ang tunay mong buhay. Yung may sigla, may kahulugan, may katuturan, may direksyon, may bunga. John 1:12, yet some people accepted Him and put their faith in Him, so He gave them the right to be the children of God. Habang maaga, dapat ipatanggap si Jesus sa mga tao, sa mga kabataan, sa mga bata, nang magkaroon na sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Tagapagmana ng Diyos, protectorate of God. At kung anak ka na ng Diyos, pero medyo paligaw-ligaw, palayo-layo, magbalik loob. Return. Come close or come closer. Yun ang design para sa atin. Maglapit ng malapit na lumakad, sumusunod kay Jesus. Hindi sumusunod nga pero super layo. Psalm 32, 3-7. Before I confessed my sins, my bones felt limp, and I groaned all day long. Night and day your hand weighed heavily on me, and my strength was gone as in the summer heat. Ang taong malayo sa Diyos, nagkakasala sa Diyos, at hindi lumalapit, hindi nagbabalik loob, hindi nagsisisi at humihingi ng tawad, mabigat ang diin ng langit sa Kanya. Mabigat ang buhay. Masikip ang dibdib. Masyadong tasado ang blessing na dumarating. Bago ako magtapat, bago ako humingi ng tawad, parang nakadagan sa akin ang langit. Lalo na kung ikaw ay talagang mananampalataya na. Tapos nabubuhay ka sa mga katigasan ng ulo, paglapag sa loob ng Diyos, sa kalooban, at nagmamaang-maangan ka na may ginagawa kang mali, kunwari wala. Mabigat ang buhay. Sakal-sakal ang iyong hininga. Tasadong-tasado ang pagdating ng mga pagpapala kasi hindi yun ang disenyo ng Diyos para sa iyo. Kaya dapat magbalik loob agad. Nakakahalata ka ba na medyo mabigat ang dating ng pagpapala? Parang puro na lamang dagok ng langit ang dumarating sa buhay. Alam naman, dagukan ka naman ng dahilan. Paalala yun. Magbalik loob agad. Kasi sayang ang panahon na nagugugol sa kasalatan, sa kahirapan ng loob, sa pangamba, sa pagiging balisa, samantalang pwede namang babaligtad yun at mabuhay ng may kapayapaan, kasaganaan, katahimikan ng loob. Kaya yung nabubuhay na may katigasan ng ulo, dapat agad magbalik loob. So I confessed my sins and told them all to you. And I said, I'll tell the Lord each one of my sins. Then you forgave me and took away my guilt. Yun lang naman ang gusto ng Diyos. Umamin ka, humingi ka ng tawad at magbalik loob. Hindi ka naman niya gustong parusahan. Pag umamin, sumuko sa Diyos sa mga kasalanan, hindi naman para tayo maparusahan, para maibalik niya ang mga pagpapalang gustong-gusto niyang ibigay, pero binabarahan ang mga sarili nating kasalanan. Kaya gusto niya lagi tayo magbalik loob para mawala yung bara. Tayo rin ang nakikinabang. We worship you, Lord, and we should always pray. Whenever we find out that we have sinned, then we won't be swept away by a raging flood. Yun ang marapat gawin. Magtapat agad, humingi agad ng tawad at nang hindi ka maanod ng mga baha ng buhay. You are my hiding place. You protect me from trouble and you put songs in my heart because you have saved me. Huwag magsayang ng panahon. Pag may nagawang mali, magbalik loob agad. Humingi agad ng tawad, magtapat, huwag tagalan. Huwag tagalan. Tayo rin ang malulugi. At ikinasasama rin ang loob ng Diyos na yung mga gusto niyang ibigay, hindi niya maibigay dahil tayo ang nagbabara. Hindi siya ang nagbabara nun. Tayo. Ang kalooban ng Diyos ay tayo ay lumangoy sa kasaganaan, lumangoy sa kapayapaan, sa katahimikan ng loob. Pero saan natin minamabuting lumangoy? Tayo ang may kagagawan ng mga bagay na ito. So make the most out of life.
Sa iniksi-iksi ng buhay, sulitin ang bawat sandali. Ecclesiastes 11:9 up to chapter 12, verse 1. Be cheerful and enjoy life while you are young. Do what you want and find pleasure in what you see, but don't forget that God will guide you for everything you do. Keep your Creator in mind while you are young. In years to come, you will be burdened down with troubles and say, I don't enjoy life anymore. So sabi niya, maging masayahin. Magsaya ka. Magpakasarap ka sa buhay habang ikay bata o habang kaya mo. Gawin mo ang gusto mong gawin. Hanapin mo yung mga kaligayahan. Huwag mo lang kakalimutan na may Diyos at may paghuhusga ang Diyos. Ibig sabihin, huwag kang lalabis, huwag kang lalampas. Pero maraming pinapayagan ng Diyos, napakarami. Napakaraming kasiyahan, napakaraming kagandahan na pwede nating malasap. Huwag mo lang kakalimutan na may hangganan. May self-control ka dapat. Huwag kang lumabis. At habang hindi ka lumalabis, go on and enjoy your life. Kasi darating ang panahon na tatanda ka, hindi mo na rin ma-enjoy. So enjoyin mo na habang kaya mo. God wants you to enjoy. Dapat ilagay natin sa utak natin yon. Libo-libo kasing taon ng mga relihiyon ang tinatanim sa utak ng mga tao. God does not like you to enjoy. Di yun totoo. Mabait ang Diyos. Huwag ka lang lumabis. Kasi pag lumabis ka, sa iyo rin naman makakasama yun, hindi naman sa Diyos eh. Kaya dapat ang tao may self-control. Kailangan marunong ka magpasalamat sa kagandahan ng buhay habang binabantayan din ang sarili na huwag lumabis. And very importantly, because time is of the essence, do not delay happiness. Huwag niyong laging ipagpabukas ang kasiyahan, ang kaligayahan, ang gusto. As much as possible, do what you love to do every time and all the time. Huwag puro next month, next year na lang tayo anak mag-enjoy. Enjoy now. In a little way. Do it now. Hindi puro sa susunod na dahil sabi nga, hindi pwedeng ipagyabang ang bukas dahil hindi mo alam kung buhay ka pa. Huwag laging magbabakasyon tayo ng grand vacation next year. Kung mamatay na yung isa sa inyo. Kaya dapat every day, every week, every month, may little vacations, kahit a few hours lang of togetherness. Lahat ng pwedeng gawin nyo na ngayon kasi ang bukas, hindi nyo alam. May mamahalin ka, mahalin mo na. Meron kang gusto bigyan ng regalo, ipon ka ng ipon para malaking regalo. Kung kamatayan mo o kamatayan niya, so ngayon pa lang, magbigay ka na ng mga mumunting regalong kaya mo na ibigay ngayon kasi hindi mo alam yung bukas. Yung iba, puro tipid. Yung pala, lahat ng tinipid nila, pambili lang ng ataol. Na hindi naman nila nakita na. Kailangan ng tao magpakatalino. Maiksi ang panahon, pahiram lang yan, at gusto ng Diyos tayo maging masaya. Do not wait for retirement or for that future to do what you love to do. Ngayon pa lang, ang kaligayahan dapat installment, hindi lump sum. Konti-konti. Yung pwede na ngayon na. Huwag ipon ka ng ipon, tiis ka ng tiis. Meron din siyempre, pinag-iipunan ka na kung sakaling loobin ng Diyos na humaba buhay mo, makarating ka doon. Pero kung hindi ka na rin dapat malugi. Kasi may mga installment happinesses ka na na-enjoy sa buhay na ito. All you surely have is now. Yun lang. Wala tayong tiyak na hawak, kundi yung ngayon lang. Mamaya, hindi tayo tiyak. Live life to the fullest. As child, kung bata ka. As youth, as adult. And if we are adults and we have energy and power over others, let children be like children. Let young people be young people. Do not expect them to be old like you. There is no replay, no repeat, no second chance. Anong petsa ngayon? Hindi na ito babalik kahit ano pa ang mangyari. Yung kahapon, hindi na babalik. Kung napalampas mo yung kahapon, yung last week, yung last month, na miserable, hindi mo na yun mababawi.
Kaya dapat wakasan yung misery. Make the most of every opportunity to do good. Meron kang mabuting pwedeng gawin ngayon sa iyong nanay, tatay, kapatid, kuya, asawa, anak. Gawin mo na. Pag nawala na yung araw na ito, hindi na ito magbabalik. Kahit bukas, gumawa ka ng mabuti sa kanila, pero yung gagawin mong mabuti ngayon, hindi mo ginawa, wala ka ng chance bawiin yung ngayon dahil lampas na yun bukas. 2 Corinthians 5:1, after all, Christ will judge each of us for the good or the bad that we do while living in these bodies. So kailangan gawin ang lahat ng pwedeng gawing mabuti, huwag ipagpaliban. Magkagalit kayo, pwede ka na makipagbati ngayon, makipagbati ka na ngayon, huwag na bukas. Dahil maraming yung kaaway nila namatay, ang ginagawa tuloy ng nakikipagbati sa bangkay. Paano pa sasagot yung bangkay? Yung gusto mong regaluhan, namatay na, hindi na naregaluhan, so babawi ka na lang sa magandang kataul at magandang bulaklak. Babawi mo ba yun? Dapat kung meron kang pwedeng gawin, gawin mo na. Don't delay. Lalo na yung mga magkakagalit, magbabati din naman. Alam niyo yung mga magkakagalit na mag-asawa, mga anak at kapatid, magulang, kamag-anak, kahit naman anong mangyayari, magbabati din lang kayo eh. Hindi rin naman kayo pwede mag-iwasan forever. Nakikita kayo sa lahat ng lamay, lahat ng kasalan, lahat ng reunion. Magbati na kayo agad para hindi mahirap. Dahil ang hirap-hirap na nasa isang handaan ka, meron kang kagalit. Iwas ka ng iwas, lalo ang liit-liit ng bahay, hindi lalo kayo nagkakasalubong. Mahirap naman yata. So bakit papahirapin ang buhay kung pwedeng padaliin? Ano bang mas mahirap? Yung makipagkasundo ka o panindigan mo at panigasan na hindi ka makipagkasundo? Alin sa dalawa talaga ang mas mahirap gawin? At kahit parehong mahirap, alin ang magbibigay sa'yo ng tunay na luwag ng loob? Di ba yung makipagkasundo? It is foolish to bear a grudge. It is foolish to keep a warfare with people that you cannot avoid anyway. Sabi ng matatanda, putik din lang at putik, tawirin at ang malapit. Mahirap din lang pareho, gawin mo na yung mas madali. Ephesians 5:16, these are evil times, so make every minute count. Huwag magsayang. Psalm 90 verse 12, teach us to use wisely all the time we have. Turuan niyo po kami maging napakatalino para magamit ng tama ang bawat saglit na ipinapahiram. In this short life, minimize pain. Paliitin, ubusin, sugpuin ang hirap ng loob. Do not waste time on anger, on revenge, on fruitfulness, on drama. Huwag kayong magsayang ng oras ng kada drama. Kahihinanakit, kasasama ng loob, kakagalit, kakapuot, sayang ang oras. Choose to be happy than miserable. Maximize pleasure and happiness. Hindi lahat ng panahon pwede kang magkaroon ng pleasure. Kahit kung minsan may gana ka, wala ka namang pambili ng pagkain. Minsan mayroon kang pambili, wala ka namang gana. So kung may pagkain dyan at may gana ka pa, sabay, enjoy it. Hindi lahat ng panahon katabi mo at kasama mo ang mahal mo sa buhay. Meron naman, 10 buwan ang asawa sa barko, magbabakasyon lang ng 2 buwan, nag-aaway pa. Tapos pag nasa barko na uli, I miss you daddy, I miss you daddy. Kasi ilublob ka sa dagat eh. Nung katabi mo naaway-away mo, nung malayo, miss you. Dapat kainin mo yung cellphone na yan, miss you ka ng miss you. Nung nandyan yung katawan niya, hindi mo mahalin. Sayang ang panahon, magpakatalino. Gamitin ang utak. Dahil ang panahon ay madaling maubos. Do the most good. Love extravagantly. Mahal nyo. Di mahalin nyo na ng todo. Bibigyan nyo, todo nyo na. Papatawarin nyo lang next month. Ngayon na, sayang yung 29 days na hindi kayo magkasundo. Sa 30th day pala, makikipagkasundo ka rin. Sayang ang panahon. Magpakadalino. The days are evil. Redeem time
God would like you to enjoy the time that He gives you here on earth. Dear God, teach us to number our days. Turuan mo kaming pahalagahan ng bawat sandali, magpakatalino para wala kaming sukat pagsisihan kung malagot ng aming hininga o ang hininga ng aming mga mahal sa buhay. Teach us to love extravagantly and to celebrate life, to stop complaining and to see the good things that you give us. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang mga gininto ang aral na ito. At nang sa ganoon, ang buhay na nadalabi, pinapahirang sa atin ng Diyos, sumulit. Lord, as your people bow their heads before you and ponder this timeless message, teach us to value every second, every minute of our life. Be with the Lord. Thank Him for life. Thank God for time. And ask God to teach all of us to be wise with time.